Okay, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo po ay nandito uli sa ating araw-araw na ginagawang devotion at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa Isaiah pa rin, chapter 29 at itutuloy natin ngayon sa verses 2 and 3. Okay, bago po yan, tayo po ay sama-sama uling dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po muli sa gabing ito sa patuloy na pagkakalob mo sa amin ng napakagandang panahon at koneksyon ng internet upang kami makapagpatuloy sa aming pag-aaral. Patuloy mo kaming samahan at gabayan, Ama, ikaw po ang magturo sa amin, maunawaan namin ang pag-aaralan sa gabing ito at ito po'y maipamuhay din po namin. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon, maparangalan ka namin sa gawain na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang aga ni Pastor Nanding. Salamat po, Pastor, sa iyong maagang pagsama. At nandyan na rin Sister Jane. At syempre si Pastor Claude, kasama ko po dito sa church. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ayan. Atin pong natalakay kagabi ang panimula ng ating ginagawang pagtalakay sa chapter 29 ng Book of Isaiah. At sa kabanata nga po ito, ang pinaka nilalaman ng buong kabanata na ito ay ang paghatol pa rin sa Jerusalem o sa Judah. Magandang gabi po, Ate Alma. Salamat po sa inyong pamilya. Salamat sa inyong pagsama uli. Ayan. Ang pinakasentrong talakayan o nilalaman ng chapter 29 ay ang paghatol na gagawin ng Diyos sa Jerusalem o kayong sentrong lungsod ng bayan ng Juda. At kahapon ay natalakay din natin yung ibig sabihin ng salitang Jerusalem. Sinasabi na ito ay Lion of God. Yung salitang Ariel, ito ay ginamit sa ibang salin ng Biblia. From the word Ari, ibig sabihin ay leon at yung El ay Diyos. So Ariel. Kaya sa mga ibang salin ng Bible, sa King James, sa ESV, hindi natin mababasa yung salitang Jerusalem. Sa halip, ang mababasa natin yung salitang Ariel. Baka nagtataka ang iba, bakit? Ano yung ibig sabihin ng Ariel? So ang Ariel po ay katawagan sa pangalang Jerusalem. At natatalakay din natin kagabi na ang isa sa ibig sabihin ng Jerusalem ay yung salitang Hebreo na Yerushalayim. Ibig sabihin ay City of Peace o Land of Peace. Kaya lang sa katotohanan ay hindi pa naranasan kahit kailan ng Israel o ng Jerusalem ang magkaroon ng kapayapaan. Dahil simula sa kasaysayan, simula sa lumang tipan, hanggang sa kasalukuyang panahon palagi na lamang pakikipag-away, pakikipagdigmaan ang nararanasan ng bayan ng Israel. Hanggang sa kasalukuyang panahon, hindi ko alam kung ongoing pa rin yung kanilang gera sa Hamas. Pero lagi na silang tutulungan ng iba't ibang mga bansa sa gitnang silangan, mga bansang Arabo karamihan, Egypt, Syria, Lebanon, Palestine, dati ang Saudi Arabia nakisama rin sa kanila, ang Jordan. Ang location kasi ng Israel sa paligid nila yung mga Arab countries, na kung saan yung Arab countries na yan din yung mga bansang hintil na tinutukoy dito sa Biblia. So hanggang sa kasalukuyan talagang nagtutulong-tulong, nag-aalyansa ang mga bansa na iyan para sila ipabagsakin. Pero makita natin yung biyaya ng Panginoon, yung protection sa Israel, hindi nila kayang pabagsakin ang bayan ng Diyos, ang bayan na pinili ng Diyos. Ngayon, tinalakay din kahapon yung paraan ng pagsamba ng mga Israelita. At ang sabi doon sa verse 1 ay hayaang magdagdag ang panahon ng pagsamba. Subalit ang paraan ng pagsamba na ginagawa at nangyayari sa Jerusalem ay pawang mga ampaw, empty worship, which is karaniwan nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsama. Yan. Okay. So yung regular na ginagawang pagsamba ng mga Israelita sa kapanahunan nila, taon-taon nag-aalay sila sa templo, subalit ang katotohanan ay hindi nagmumula sa kanilang puso. Kaya nga
empty worship ang nangyayari. Walang silbi sa harapan ng Diyos. Which is sa ating kasalukuyang panahon, ito ay sakit ng mundo, sakit ng lipunan at ng mga simbahan. Maraming mga laman ng churches na hindi naman totoong sumasamba. Ayan, presence lamang ang nangyayari. Now, ang isang pinakatema na tinalakay sa chapter 29 at tatalakay sa mga susunod na talata, yung yung expression ni Isaiah ng awa sa Jerusalem. Kaya nga ginamit yung salitang sa King James, sa Magandang Balita, ginamit yung salitang kawawang ang Jerusalem. Sa ibang salin, woe to you, Ariel. Yung woe, ibig sabihin ay kawaawa. Tiningnan ko niresearch ko ng konti sa aklat na to ng Isaiah mula chapter 28 hanggang chapter 33, mayroong 6 na pahayag ng woe o ng pagpapahayag ng awa sa Israel o sa Jerusalem. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po ulit. Ayan, so karamihan ng panimula ng mga kabanata na ito ng kanilang mga pangungusap at mga talata ay nagsisimula sa salitang kawaawa o kaya ay woe. Ayan. Bakit nga ba nangyari na kaawa-awa ang Israel? Kasi yung ating na-discuss kahapon na ang isang kahulugan ng pangalang Jerusalem ay altar of hearth. Ibig sabihin, altar ng katayan ng hayop, altar na sunugan. Yung sinasabing sunugan o hearth, ito yung parang pugon na sa paligid nito doon kinakatay ang mga hayop na iniaalay sa templo. At pagkatapos na maialay, yung part ng mga hayop na nakatalaga sa mga taong nag-alay para kainin nila ay doon na rin iihaw and then kakainin nila. Ngayon, sa sitwasyon dito sa chapter 29, ang Israelita mismo ang tila kakatayin. Sa panahon na sila ay pababagsakin, bibihagin ng mga taga-Babylonia, sila ay literal na kakatayin, papatayin sila, uubusin ng kanilang lahi at kakalat ang kanilang mga bangkay sa daan ng Jerusalem. So nakakapangilabot ang magiging sitwasyon nila. Baka po may kumakain sa inyo ay pasintabi po sa mga katotohanan na ito. Ayan. So, ang iba naman na hindi mapapatay, matitirang buhay ay bibihagin at dinala sa Babylonia para gawing alipin. So, yun po ang sitwasyon. Matindi ang pagiging kaawa-awa na mararanasan ng mga Israelita sa Jerusalem. Yan. Ating ipagpapatuloy sa gabing ito ang verse 2 and then kung kakayanin yung verse 3 maya-maya. Ang sabi sa verse 2, at pagkatapos ay wawasakin ko ang lunsod na tinatawag na altar ng Diyos. Maririnig dito ang panaghoy at pagtangis. Ang buong lunsod ay magiging parang altar na tigmak ng dugo. So ito yung tinatawag natin na altar of wrath, of hearth. Yan. Sa King James, ito po ang salin. Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow, and it shall be unto me as Ariel. Ayan, so talagang mararanasan nila yung matinding kahirapan at kabigatan. Ipinahayag sa talatang ito na ang Diyos ay magdadala ng kabagabagan sa Ariel o sa Jerusalem na nagdodulot ng panaghoy at pagdadalamhati na nagpapahiwatig ng paparating na pagkubkob at paghatol dahil sa kasamaan ng lungsod sa kabila ng kanilang mga sakripisyo. Yung binabanggit itong salitang sakripisyo, ito yung kanilang pagpunta sa templo, pag-aalay ng hayop at pagsamba. Subalit na pag-usapan natin kahapon na ang paraan ng pagsamba nila ay yung mga hunghang o walang laman, walang kwenta sa harapan ng Diyos. So, akala nila ay sumasamba sila, akala nila ay nagsasakripisyo sila ng pagsamba, pero alam ng Diyos na wala sa kanilang puso ang pagsamba. Well, sa ating practical na sitwasyon, pwede natin itong mailapat. Siguraduhin natin na sa bawat gawain natin ng pagsamba ay totoong namamahay at ang sentro ay ang Panginoong Diyos.
Ayan, so alam na nating lahat yan dahil lahat ng ginagawa natin na hindi sentro ang Panginoong Diyos ay baliwala sa Kanya at bandang huli ay hindi ito magbubunga ng magandang resulta. Nanatiling masama ang lungsod ng Jerusalem at bandang huli, mararanasan nila ang matinding paghatol na gagawin ng Diyos sa kanila. Sa talata ring ito, ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng relihiyong pagsamba at pag-aalay ng mga hayop. So ito nga yung binabanggit natin ito. Subalit hindi nakikita ng Diyos ang tunay na pagsamba. Ang mga sitwasyong ito ng Jerusalem ay isang malinaw na pagpapaunawa sa ating mga mananampalataya na sa panahong ito ay nangyayari din. Ang sitwasyon ng mga Israelita ay tumatagos sa ating pagkatao. Again, gaano katotoo ang ginagawa nating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong devotion, may worship service. Bukas ay sama-sama tayong sasamba sa Panginoon sa iba't ibang simbahan natin. So, siguraduhin natin na totoong si Kristo ang nasa puso natin. Ayan. At ang ating ginagawang panalangin at pakikipag-usap ay talaga nakapagbibigay ng Panginoong Diyos. Kahit itong ating ginagawang ito na daily devotion, gaano man tayo magkaroon ng napakagandang programa kung hindi nagmumula sa ating puso, kung hindi ang Diyos ang sentro ng ating pag-aaral, ay mababaliwala po ito lahat. Ayan, magandang gabi, Pastor Dennis. Nakita ko ang iyong profile picture. Sana ay makapakinig kayo dyan. Okay, ito'y tumutukoy doon sa ating paboritong talata, awit 139, verses 23 to 24. Ang sabi dito, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Okay, ang mga detalyadong tema ng verse 2 ay una, kabalisahan. Isa sa malawakang tema ng talatang ito, ang kabalisahan ng mga taga-Jerusalem dahil sa napipintong pagpaparusa sa kanila ni Yahweh at pagkawasak ng kanilang buong bayan na magiging tila isang slaughterhouse, yung hurt na tinatawag, kung saan ang makikitang mga patay ay mga Israelita mismo. Magandang gabi, Ate Josie. Magdadala ang Diyos ng kabagabagan sa Jerusalem. Ibig sabihin ay isang yugto ng paghihirap at pagdurusa. Partikular na ang pagkubkob ng kaniyang mga kaaway. This time, ang gagamitin ay ang bayan ng Babylonia. And then, makikita sa panahon na yon yung panaghoy at pagluluksa. Ang lungsod ay makakaranas ng panaghoy at pagluluksa na nagpapahiwatig ng kalungkutan at pagkabalisa na kaakibat ng pagkubkob at paghatol. Mababalisa, sila ay tatangis. Walang maririnig sa buong bayan kung hindi pagtangis o kaya ay panaghoy ng mga tao. Napaka-importanting makonsider dito ang kahalagahan. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing matinding babala sa mga tao sa Jerusalem na nagbibigay diin na ang kanilang pag-asa sa kapangyarihan ng tao at ang kanilang pagsuway sa Diyos ay hahantong sa banal na paghatol, divine judgment. And then syempre, makikita rin natin dito yung soberanya ng Diyos. Nagbibigay diin na ang talata ay kinakasakupan ng otoridad ng Diyos at ang kanyang kakayang magsagawa ng paghatol. Maging sa isang lungsod na kilala sa kahalagahan, sa relihiyon at sa naging pag-aaruga niya. So alam nating lahat kung gaanong minahal, inalagaan ng Diyos ang bayang Jerusalem, ang bansa na kanyang pinili, ang lahi na kanyang itinalaga sa pagsunod sa kanya. Pero this time ay hahatulan niya at parurusahan. So napakaraming mga bagay na mangyayari dito na talagang nakakaawa ang bayan ng Jerusalem. Muli ang talatang ito'y nag-iiwan ng mensahe ng pagkabalisa, kabigatan at kalungkutan na darating sa Jerusalem o sa Ariel. At ito ay nagtataglay ng mas malalim na simbolismo at mabibigat na propesiya. Una, tingnan natin ang konteksto kung saan lumilitaw ang talatang ito. Ang terminong Ariel
ay pinaniniwalaan na isang simbolikong pangalan na discuss natin kahapon na nangangahulugang Ari, Leon, and then El ay Diyos, Leon ng Diyos. Ayan, at ito ay kumakatawan sa altar at apuyan ng Diyos. Sa talatang ito, binabalaan ni Isaias ang mga tao ng Jerusalem tungkol sa nalalapit na paghuhukom at pagkawasak na darating sa kanila dahil sa kanilang pagsuway at kawalan ng pananampalataya. Yung altar na kung saan iniaalay ang mga hayop, kinakatay ang mga hayop, this time yung mga Israelita mismo ang kakatayin. Magandang gabi, Joel. Salamat sa iyong pagsama sa ating talakayan. Ang talata ay nagdadala rin ng mas malawak na espiritual na mensahe na maaaring magamit sa ating sariling buhay sa ating kasalukuyang panahon. Ang konsepto ng pagkabalisa at kalungkutan ay makikita bilang resulta ng pagtalikod ng Diyos at sa kaniyang mga utos. Pagtalikod sa Diyos at sa kaniyang mga utos, which is ito yung nangyari sa Israelita. Ito ay nagsisilbing babala sa mga naliligaw sa landas ng katuwiran at naghahanap ng makamundong pagnanasa. Kaya nakakalungkot po sa ating kasalukuyang panahon, maraming mga tao na ang naging sentro ng buhay ay pawang kayamanan o mga material na bagay. Ang kahihinatnan nila ay pawang kaparusahan o kapahamakan sa harapan ng Diyos. Hindi naman masama ang maghangad ng material na bagay, pero again, dapat ay balansihin po. Hindi dapat masakripisyo ang ating pananampalataya at espiritualidad at mapapaboran natin ang mga material na bagay. Ang bigat at kalungkutan na tinutukoy sa talatang ito ay nagpapakita ng mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway. So alam na nating lahat, napakalinaw ng sinasabi sa Bible na ang kahinatnan ng ating kasalanan ay kamatayan. So matinding kahirapan ang mangyayari sa bayan ng Jerusalem sa kapanahonan na to. At ganoon din sa atin. Alam natin ang kahinatnan ng mga taong hindi sumusunod, hindi nananampalataya sa Panginoong Diyos. Yan. Mula sa isang temang pananaw, ang talatang ito ay nauugnay sa mas malawak na tema ng paghatol, pagsisisi at pagpapanumbalik. So napakalinaw ng mangyayari, hahatulan sila ng Diyos, kaya ang propeta Isaiah ay nananawagan sa kanila na sila'y magsisi sa kasalanan at manumbalik sa pananampalataya sa Panginoong Diyos at sa paglilingkod, sa pagiging tapat sa Kanya. Subalit, ang nangyari, sa halip na tumugon ng mga Israelita, lalo silang nagmataas, lalong pinaandar ang kanilang pride at lalo silang sumuway sa Diyos. Sa mga susunod ng kabanata, matutunghayan natin na sila ay lumapit pa sa iba't ibang mga bansa para humingi ng tulong. Nagpapakita ng kawalan nila ng tiwala at pananampalataya kay Yahweh. So nakakalungkot ang mangyayari, no po? Sa pagkatapos ng talatang ito'y nagdadala ng malalim at walang hanggang mensahe na sumasalamin sa pangkasaysayan at pangkasalukuyang buhay ng tao. Partikular ang mga mananampalataya. Ulit, ang tanong, gaano katotoo ang ginagawa nating pagsamba at pagkakaloob sa karangalan sa Panginoong Diyos? Siguraduhin natin, mga kapatid, siguraduhin natin na ang lahat ng ating ginagawa ay nakatuon kay Kristo lamang, sa Panginoong Diyos lamang. Dahil kung ang sentro ng iyong pagsamba ay ang sarili mo, ang iyong mga bagay na magpapataas ng iyong ego o magiging dahilan para ikaw ay katuwaan ng ibang tao o ipagmalaki, putulin mo na ang ganyang ugali at sistema kasi sayang lamang. Mapapagod ka lang, walang mangyayari. So, manumbalik sa Panginoong Diyos at italaga sa Kanya ang iyong mga buhay. Siguraduhin na ang bawat ginagawa ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Sa mga hindi mananampalataya ay napakahalaga na maiparating sa kanila ang kahalagahan ng pananampalataya. Muli, ito ay role nating lahat. Paabutin natin sa kanila ang ebanghelyo upang maunawaan nila
ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Napakahalaga na sila din ay magkaroon ng tunay na pananampalataya para makasama natin sila doon sa kaluwalhatian sa panahon ng huling panahon, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Okay, sa talatang 3, ang binabanggit dito, kukubkubing kita at magtatayo ako ng mga kuta sa paligid mo. And I will camp against thee round about, and will lay siege against thee with a mount, and I will raise forts against thee. So napakalawak ng binabanggit sa King James. Talagang ikaw ay aking papaligiran, magtatayo ako ng mga kampo sa paligid mo, bibihagin kita, pahihirapan, at hindi ko hahayaan na hindi ka magkamit ng kaparusahan sa iyong ginawang kasamaan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng propesiya ng pagkubkob at pagkawasak ng Jerusalem, na nagsasabi na kukubkubin ang kanilang kinalalagyang lugar at magkakampo sa kanilang paligid ang mga tao na gagamitin ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig ng paghatol ng Diyos sa lungsod para sa mga kasalanan nito at espiritual na pagkabulag. Ang tinatalakay sa talatang ito, talatang 3, una, ang sinasabi, ako ay magkakampo laban sa iyong kapaligiran o laban sa iyong palibot. Ipinapahiwatig dito na ang Diyos sa pamamagitan ng mga instrumento na kanyang itinalaga, ang mga Babylonians ay papalibutan ang Jerusalem ng isang hukbo na nagpapahiwatig ng isang pagkubkob. Sasakupin sila. Pag sila'y napaligiran, yung mga strength points ng Jerusalem, hindi na sila makakatakas. And then, lalapatan sila ng hatol. Ang propesiyang ito ay isang babala sa paghatol ng Diyos. Isang pangako na ang lungsod ay kukubkubin at kalaunan ay pupuksain. Hindi sa pamamagitan ng isang random na pagkilos ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng sariling kamay ng Diyos, gamit ang mga hukbo ng ibang mga bansa. Muli, hindi nagkataon lamang nasasakupin lang sila ng Babylonia kung hindi ito ay sinadya ng Diyos. Itinalaga ng Diyos na ang Jerusalem ay hatulan at makaranas ng ganitong kahirapan dahil pwede nating gamitin yung salitang napuno na ang Diyos, nagsawa na sa katigasan ng ulo ng kaniyang mga tao na ito. Gusto niyang pangaralan, gusto niyang turuan para yung mga susunod na lahi ay magtatanda at hindi na ito pamamarisan. Kaya lang, all throughout the history, no? Itong mga Jerusalem, itong mga Israelita sa Jerusalem, nabihag ng Babylonia. Pagkaraan ng ilang taon, sila'y pinalayan ng Medes Persia sa pamamagitan ni King Darius. So sila'y naibalik sa Jerusalem sa pamamagitan ni Zerubbabel, ni Ezra, ni Nehemiah, na re-establish ang kaharian ng Israel. Bagamat ito'y isang probinsya lamang ng Persia. Magandang gabi, Sir Irene. Isang probinsya lamang ng Persian government ang Jerusalem o ang Juda. Sa panahon ni Propeta Malakias, bumalik na naman ang kanilang pagkakasala. Nag-asawa ng mga dayuhan, sumamba sa Diyos-Diyosan at kung ano-ano na namang kasamaan ang kanilang ginawa. Ayan. So paikot-ikot lamang ang nangyari sa kanila. Well, yung mga ibang part ng kasaysayan na yun tatalakayin natin sa ibang pagkakataon. So, nandito pa rin yung tema ng paghuhukom at pagbibigay ng pag-asa. Muli, alam nating lahat na hahatulan ang bansang Juda, ang Jerusalem. Subalit sa dulo nito, from verse 15 pababa, naandun yung programa ng Diyos ng restoration. Ang isang pinakamalaking tema na pinag-uusapan sa talatang ito, yung spiritual na pagkabulag. Tinutukoy ng propesiya ang espiritual na kalalagayan ng mga tao sa Jerusalem na inilalarawan bilang may mga pusong malayo sa Diyos sa kabila ng kanilang panlabas na relihiyosong gawain. Ito yung sinasabi natin kanina na
very active sa pagsamba, sa pagpunta sa kanilang mga templo. Magandang gabi, Carla. Salamat at napasama ka ngayon. Salamat sa pag-attend. Yan. Okay, so lagi doon sa gawain ng pagsamba, nag-aalay, subalit ang kanilang puso ay malayo sa tunay na pagsamba. Well, natalakay na natin kanina yung kaugnayan nito sa ating pangkasalukuyang panahon. Ang konteksto pa rin ng talatang ito ay isang nagpagpapahayag ng paghatol laban sa Jerusalem, ang kabiserang lungsod ng katimugang kaharian ng Juda. Sa talatang ito, ang Diyos ay nilalarawan at tila pinunong militar na nagpapahayag ng kanyang intensyon na kubkubin ang Jerusalem. Ang mga imahe ng pagkakampo sa paligid, pagkubkob gamit ang isang bundok at pagtataas ng mga kuta ay sumisimbolo sa isang makapangyarihan at napakalaking puwersa na palibutan at apihin ang lungsod. Ang matingkad na paglalarawang ito ng pananakop at pagkubkob ng militar ay nagsisilbing babala sa nalalapit na paghatol at kaparusahan na dinadala ng Diyos dahil sa kanilang paghihimagsik. Ang mga tema na nasa talatang ito ay kinabibilangan ng banal na paghatol, paghihimagsik at mga bunga ng kawalan ng katapatan. Napaka-importante sa Diyos ng katapatan. At kahit naman sa kaninong tao, importante yung pagiging tapat sa lahat ng bagay. Sa buong aklat ng Isaiah, paulit-ulit ang tema ng paghatol ng Diyos laban sa hindi katapatan ng kanyang bayan. Ang mga tao ng Jerusalem at Juda ay tumalikod sa Diyos na nakikibahagi sa idolatry, kawalang katarungan at pagpapaimbabaw. Bilang resulta, hinarap nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon sa anyo ng paghatol at pagpaparusa ng Diyos. Ang imahe ng isang pagkubkob sa talatang ito ay nagsisilbing makapangyarihang pagtutulad para sa paghihiwalay at pang-aapi bilang resulta ng paghihimagsik laban sa Diyos. Definitely makakaranas ng kaapihan ang mga Israelita dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang pagmamataas, sa kanilang pagsuway at pagtalikod sa Diyos. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay nagdadala ng makabuluhang kahulugan hinggil sa tema ng kasamaan, tema ng kasalanan at kawalan ng pagsisisi at katapatan. Nagsisilbing makapangyarihang babala sa mga kahihinatnan ng kawalan ng katapatan at paghihimagsik sa Diyos. Gamit ang mga imahe ng pagkubkob ng militar, ang pagsakop ng mga bayan, ang paggamit ng Diyos ng iba't ibang lahi at o kaya iba't ibang tao para ipahayag ang kaniyang paghatol. Pero alam nating lahat na sa dulo ay tinuturuan sila ng Diyos para maunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod at ng tunay na pagsamba. Kung ating ilalapat uli sa ating mga buhay, kung tayo makakaranas ng mga mabibigat na sitwasyon, na problema at kabigatan, huwag nating isipin na tayo ay pinaparusahan ng Diyos. Huwag nating isipin na tayo ay minamalas o nakakaranas ng maraming problema. Salit isipin natin na tayo ay tinuturuan ng Panginoon para maiangat, maiayos ang ating pamumuhay, para matutunan natin ang tamang pagsamba at pag-aalay ng buhay sa Kanya, para tayo makapaglingkod sa Kanya at makapagbigay ng karangalan, at sa dulo, tayong lahat ang makikinabang at tayo ay makakasama niya doon sa panibagong kaharian na Kanyang itatatag, ang Millennial Kingdom. So, lagi nating tatandaan mga kapatid, lahat ng bagay pwede nating ipagpasalamat. Minsan tayo nahirapan, may problema, pwede mo yung ipagpasalamat kasi mayroong layunin ang Diyos. Kung ikay tunay na mananampalataya, tunay na sumusunod kay Kristo, hindi hahayaan ng Diyos na makaranas ka ng mga bagay na mabibigat na wala siyang layunin at wala siyang magiging mabuting resulta sa mga bagay na to. Kaya lagi nating tatandaan, importante ang pagsunod at pagtingin sa kaparaanan ng Panginoon. Diyan po tayo mabuhay bilang mananampalataya. Diyan natin ganapin, gawin ang ating buhay. Sa bawat sandali, sa bawat kilos, sa bawat kaisipan, sa bawat tibok ng puso,
lagi nating isipin ang Panginoon ang maging sentro ng lahat ng bagay. Ang mga ibang bagay, ibang tao, ibang sitwasyon ay gawin nating pangalawa lamang. Laging ang Diyos ang number one, laging ang Diyos ang maging sentro ng lahat ng bagay. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama at pakikinig. Hanggang dyan lang po muna tayo. Bukas natin itutuloy ang ating pag-aaral. Salamat po, tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa katatapos naming pag-aaral. Salamat sa karunungan. Nawa nga po, Panginoon, ay natutunan ito naming lahat at kami po'y makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban at kaparaanan. Patuloy ba kaming pagpalain, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa pamamahinga ngayong gabing ito. Ikaw po magbigay ng kapayapaan sa amin at bukas ay maagang magising lahat upang kami sama-samang sumamba ng totoo sa iyong harapan. Gawin mo pong makatotohanan ang aming gagawing pagsamba bukas upang ikaw ay aming mabigyan ng karangalan. Salamat po dakilang Diyos, ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli mga kapatid. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Kita-kita tayo bukas sa ating worship service. Live po ulit tayo lahat. Mga kasama natin dito, pwede po kayong mag-join. Anumang mga 9:30 ang ating simula dito. Salamat po. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.